Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito po sa YouTube channel. Isa pong maulan na maghapon dito sa ating bansa. Kanina pang madaling araw hanggang ngayong hating gabi ay patuloy po ang pagbugso ng malakas na ulan. At ngayong araw na to ay pag-usapan po natin, gumawa po tayo ng legal na analysis sa kontrobersiya na usapin kung pagbibigyan po ng Sandigan Bayan 3rd Division ng motion for reconsideration ng Office of the Ombudsman tungkol po sa piyansa ni dating Senator Bong Revilla Jr. Kung maaalala nyo po, nung nakaraang araw ay pinag-usapan po natin to at kung saan ay naigrant po yung petisyon na isinampa ni Bong Revilla upang siya ay makapagpiyansa o makalaya pansamantala sapagkat naniniwala ang kanyang legal team na hindi malakas sa mga ebidensyang ipinakita o ipirenisinta ng prosecution. Kaya't ang sabi niya ay kailangan makalaya siya pansamantala sapagkat hindi naman ganon kalakas ang ebidensya laban sa kanya. So ang tanong po ng karamihan sa akin ay, attorney, mababaligtad pa ba ang hatol ng Sandigan Bayan? So ang madaling sagot po dito is that mababa po ang tsansa. It is very unlikely na pagbigyan po ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ng Ombudsman. Umulan na naman, ang lakas, so pati hangin. So, alam nyo po sa kasaysayan ng mga bail hearings sa Pilipinas, kapag naglabas na po ang korte ng napakahabang resolusyon, and in this case, 100 pages po ito na nagsasabing hindi malakas ang ebidensya ng guilt para sa bail, bihirang-bihira na kainin nila ang sarili nilang dila, maliban na lamang kung may bagong pasabog na ebidensya ang prosecution. So sa madaling salita, naniniwala ang hukuman ng Sandigan Bayan na hindi ganun kalakas ang ebidensya laban sa dating senador kung kaya't pinagbigyan nila itong makapagpiyansa. So papaliwanag ko sa inyo kung ano ang ginawang legal basis nito, no? Ipaliwanag natin sa pinakasimpleng Tagalog upang lahat po ay maintindihan kung bakit ganito ang naging desisyon ng Sandigan Bayan sa petition for bail ni former Senator Bong Revilla. At nang tayo ay may matutunan at hindi umasa sa mga chismis at mga kwentong barbero. So, dito po kasi ay sinusunod yung evident proof or presumption of great rule. Okay, so ano po ba ang sinasabi ng batas? Sa ilalim po ng Article 3, Section 13 ng 1987 Constitution at saka po ng Rule 114 ng Rules of Court, kapag ang kaso po ay may parusang reclusion perpetua, tulad nitong kaso ni Bong Revilla na siya po ay akusado sa krimen na malversation of public funds, na kung saan kung ilang daang milyones ang aligasyon na kinulimbat niya raw sa kaban ng biyas ng bayan. Ang pagpapataw po o pagbibigay ng piyansa ay discretionary on the part of the court. Ayun, discretionary daw, ang lakas ng kulog. Okay, so dito, bawal po mag-bail kapag pag ganitong klaseng kaso. Kapag nasabi o inaakala ng husgado na malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Ang sabi nga sa batas, when the evidence of guilt is so strong, the petition for bail must be rejected. So, pero kung weak yung evidence, discretionary on the part of the court na gagrant ba nila o hindi. So, dito, ang nangyari ganito. Sinabi po ng Sandigan Bayan na nabigo po ang Office of the Ombudsman na patunayan sa bail hearing na super strong ang ebidensya laban kay Bong Revilla. So, nabudot sila doon. Nabudot dahil hindi nila napatunayan na ganun kalakas ang ebidensya laban kay Bong Revilla. So, ika nga ng mga abogado. Sa bail hearing, hindi pa kinakailangan ng proof beyond reasonable doubt. So, madalas nating marinig yan na kinakailangan sa mga ganitong klase
ay kinakailangan na merong proof beyond reasonable doubt. Pero dito po sa kasong ito, parang proof beyond reasonable budots ang hinahanap ng korte. At sinabi, kulang pa ang hataw ng ebidensya ng prosecution. Okay, so yan ang ngayon, ang problema. So mukhang may lapses o pagkakamali sa prosecution team o sa Office of the Ombudsman. Kumbaga, parang hindi ganun kalakas ang preparasyon, no? Hindi sila ganun nagprepara ng magagandang dokumento laban dito kay Bong Revilla. So, humihirit actually sila ngayon eh. So, ang hirit ng Ombudsman ay ganito. Sabi nila, active participant daw po si former Senator Revilla sa conspiracy. Kasi nagmerienda raw ito ng commitment fees o advance kickbacks mula sa kontratista doon sa flood control. Kung maalala niyo ito po yung flood control projects dyan sa Bulacan. Okay, so sagot ng Sandigan Bayan dito, yung majority decision is actually 2, no, against 1. Ang sabi ng dalawang justices, ang kickback daw na ibinigay ng private contractors, no, ay galing sa pribadong bulsa. Okay, galing sa pribadong bulsa. Under Article 217 ng Revised Penal Code, ang malversation ay tungkol po sa pagnanakaw ng public funds. Ibig sabihin, pondo po yan ng bayan. So dahil dito, nagkaroon ng legal loophole. Kung pasok nga ba agad ito bilang direct malversation of flood control project funds sa bail evaluation stage. So, yan ang malaking tanong ngayon. Kaya, big question ngayon doon sa ganun ba kalakas ang kaso laban kay Bong Revilla. Parang lang yan eh. Ayan, kukulog na naman. Parang kulog lang yan. Okay? So, parang sa pag-ibig lang yan. Sabi po ng Ombudsman, nandyan ang resibo na may pagtingin siya. No? Pero sagot ng Sandigan Bayan, galing sa iba yung regalo, hindi sa kaban ng pamilya. Hindi pa yan sapat para kulungin ang puso niya habang nililitis ang lakas ng kidlat. No? Ito pa naman sa amin pag kumulog salong-salong ng bahay. No? Kasi medyo mataas yung kinalalagyan namin dito. So ayan, kaya dinig na dinig yung kulog. Okay? So ngayon, habang hindi pa tapos ang mismong main case, no? Hindi pa naman tapos actually yung main case dito. Yung main case nga yung malversation, no? Kasi ang tinapos lang dito yung bail hearing, no, ni Bong Revilla. So lumalabas, mahirap baguhin ng parehong dibisyon ng Sandigan Bayan ang kanilang factual findings sa loob lang ng ilang araw nang walang newly discovered evidence. Okay? So ano ba yung main case? Yung malversation nga ng public funds. Itong pinag-uusapan natin tungkol lamang sa pagkakagrant ng bail ni Bong Revilla sa kasong malversation of public funds. Ngayon, kapag naghain ka ng motion for reconsideration na pareho lang din ang legal arguments, madalas ang ginagawa dito ng korte, ibinabasura lang yan sa ilalim ng tinatawag, no, sa korte na pro forma o kaya rehash ng dating argumento. Nagalit. Ang lakas ng kidlat. Grabe. Nakita ko sa bintana yung kidlat eh, no? Parang may ang talim na. Okay, so wag daw pagbigyan yung bail, dapat i-reject. Nagagalit ang langit. Grabe. So, kung hindi maglalabas ang ombudsman ng smoking gun o ibig sabihin ng bagong matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay sa paglustay ng mismong kaban ng bayan sa Ghost Project, ano mangyayari? Mas malaki ang posibilidad na i-deny ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration at mananatiling malaya sa piyansa
si Bong Revilla habang gumugulong ang mismong paglilitis. So, in the meantime, nawala pang desisyon ng Sandigan na Bayan at hindi pa inaaksyonan, no? Dinidesisyonan nga yung motion for reconsideration. So, malaya si Bong Revilla na magpabudots-budots muna doon sa kanila sa may Bacoor or Imus, Cavite at habang ini-enjoy niya ang kanyang pansamantalang kalayaan. Okay? So, ano yan medyo pag-aaralan yan mabuti ng Sandigan Bayan. Pero ako, para sa akin, based on my own personal legal analysis, it is actually very unlikely that the petition or the motion for reconsideration will be granted by the Sandigan Bayan. So, siyempre, pinag-aralan naman nila yan bago nila dinesisyonan. So, naniniwala sila that the evidence of guilt is not that strong or the evidence is weak. So therefore, the petition para sa piyansa ni Bong Revilla should be granted. Unless otherwise, the Ombudsman will be able to present newly discovered evidence that will prove na talaga namang mag-uugnay kay Bong Revilla na malakas ang ebidensya na talagang na merong probable cause o reasonable certainty of conviction na magsasabing guilty itong tao na to, malakas yung potential, malakas yung possibility na talagang guilty itong dating senador na to at kailangan habang dinidinig ang kaso ay kinakailangan ibalik muna sa kulungan ang dating senador o mambabatas. Okay, so nandito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno at medyo malakas ang hulugan at kidlatan dito sa aking kinaroroonan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami